Magandang araw. Ako po si Aling Maria. O si Maria. Bahala ka na kung anong gusto mo itawag sa akin. Chares. Hindi, ano lang. Sandali lang to. Mananawagan lang ako. Kasi 70% ng nakikinig, hindi nakasubscribe. Please, please. Parang awa niyo naman. baka hindi nyo, baka, kung bago ka lang, ayun, mananawagan ako sa mga listeners na, kung bago ka lang sa channel na to at hindi ka pa nakakarating dun sa isang channel ko na horror yung genre ko, kung bagong salta kung bagong salta ka sa channel na to or bagong pakinig lang, baka hindi ka pa nakasubscribe, please pa-subscribe naman kahit lang. Parang awan nyo na. Ang dami kasi, oh my god, 70% nakikinig, hindi nakasubscribe. Ano ba naman yan? Sige na, parang awa nyo na. Once na maka 1,000 subscribers ako, hindi na ako mangungulit. Please. Please, ha? Parang awa nyo na. Yung shoutout sa susunod, kasi after nga pala nito, part 5, yung susunod, pinali na. Last part na. Tapos, dun tayo magkakaroon ng shoutout. Kaya, sa mga nakikinig, silent listeners, please, baka hindi nyo pa po napapansin, hindi pa kayo nakasubscribe. Please, pa-subscribe po. Kasi kailangan ko talaga yan ngayon. Sayang naman kasi yung effort ko. Tsaka yung halos mapaos na ako dito. Parang awa nyo na naman, mag-subscribe na kayo. Basta promise, once na maka 1,000 lang yan, hindi ko na kayo kukulitin. Please, pa-check ulit, baka hindi nyo pa na-check. Naiintindihan ko yun kasi meron naman talaga na, baka hindi nyo pa, please pa-subscribe. Kasi kailangan ko talaga yan ngayon. Lalo na malapit ko nang maabot yung watch hour. Please, kailangan ko talaga yan ngayon. Sukli nyo na yun sa kasipagan ko, tsaka, ang hirap kaya magsulat yung story. Charis. Ito na. Masyado nang mahaba. Ayun. Mananawagan lang po ako. Please, pa-subscribe na po. Kung nagustuhan nyo yung mga content ko at tingin nyo naman aliw kayo, yun, sana po pa-subscribe. Sa susunod na upload, meron tayong shoutout. Kaya, comment na rin po kayo kung gusto nyo ma-shoutout ko. Yan. Maraming salamat po. At ito na ang story. Yan. Enjoy! Naalimpungatan si Kathleen nang makarinig ng nag-uusap sa baba. Sinipat niya ang oras. Mag-aalas 12 na ng madaling araw. Nakatulog pala siya nang hindi niya namamalayan kakaiyak. Napapabuntong hiningang nagpalit siya ng damit bago nagpa siya ng bumaba. 4 ang taong naabutan niya sa salas. Umiinom ng beer sila Dina at Sharon. Kakwentuhan ng isang babaeng naglalaro sa lagpas 40 taon ng edad. Maayos ang pananamit, sophisticada, at kung anong kulay ng lipstick, siyang kulay rin ng mga kuko sa daliri. Matingkad na pula. Iyon ang una niyang napansin nang angatin nito ang bote ng beer. Nagmagandang gabi siya rito nang magtama ang kanilang paningin. Maingay ba kami? Sorry. Kumain ka na, may pizza kaming dala dyan. Bati ni Danny sa kanya na sinusundan siya ng tingin patungo sa kusina. Nasa hapag naman si Vilma, kumakain ng pizza at may tangang beer din sa isang kamay. Inalok siya ng kain. Tumango siya bago tumungo sa lababo. Kumuha ng mug at nagkanaw ng gatas bago kumuha ng platito para paglagyan ng pizza. Anong oras kayo dumating? Tanong niya kay Vilma na tinabihan niya sa hapag. Kanina pa mga 10:00. Sagot naman ito. Tumayo ang bisita nila. Tumungo sa CR. Nang lumabas maya-maya, tumigil sa hapag na kinadudulugan nila Kathleen. Pinagmasdan siya ng matagal. Hindi niya naman sinasabing may kaibigan pala kayong artistahin. Anito na kinatungo ni Kathleen. Mamang, malinis yan. Ani Danny na mihimik babala sa tinig. Ganun ba? Halita nga.
Saad naman nito na hindi inaalis ang mata kay Kathleen. Nakaramdam ang dalaga ng pagkailang kaya nilunod na lang niya ang sarili sa iniinom na gatas. Walang kibong umalis sa kinatatayuan ang mamang. Tumungo sa kinaroroonan ng shoulder bag nito. May kinuha. Isang calling card. May potensyal ka, iha. Kung magigipit ka, tawagan mo ako. Anito, sabay abot sa kanya ng card. Napipilitang inabot iyon ng dalaga. Bago muling bumalik ang babae sa kinauupuan kanina, napatingin si Kathleen kay Vilma na nagkibit palikat bago pabulong na sinabi sa kanyang iyon raw ang handler nila. Tumango-tango lamang si Kathleen, binasa ang nakasulat na pangalan roon. Susie Bautista, talent manager. Tapos ay address at telephone number naman sa baba. Talent manager kunwari. Front lang para masabing desente. Ngunit sa totoong salita'y bugaw. Pinasosyal lang ng konti. Nang magpaalam ito maya-maya, hinatid ni Sharon at Vilma ang mamang na tinatawag nila. Nang tuluyan itong makalabas ng gate, lumapit sa kanya si Dina. Tinanong kung kamusta raw ang pag-a-apply niya. Kinuwento niya ang lahat habang kumukuha ng pangalawang slice ng pizza. Tumango-tango si Danny. Kahit halatang may tama ito ng alak, halatang naiintindihan naman ito ang mga kinuwento niya. Basta, update mo lang ako ha, para alam ko kung dehado ka na at huwag kang magtatago sa akin. Tandaan mo, umaasa sa akin ang pamilya mo na aalagaan kita dito. Ani Dina na tumayo sa pagkakaupo sa kanyang tabi. Pasimpleng inabot ang calling card na bigay ng mamang. Kinuyumos at sinut sa basurahang nasa loob ng banyo. Hindi mapigilan ni Kathleen mapangiti ng lihim. Kahit malaki ang pagbabago ni Dina, hindi nawala ang isa sa mga magagandang katangian nito, ang pagiging isang mabuting kaibigan. Lumipas ang mga araw. Naging normal na kila Kathleen at Aidan ang pagsasalubong, ngunit ni tango at simpleng pagbati ay hindi naman nagpapalitan. Patuloy ang lihim na unawaan, nakikita pagkaya ng oras. Samantala, sa mga panahon ding iyon, hindi namamalayan ni Kathleen na nakikilala niya na pala ng lubusan si Francis. Akala ng mga tao sa paligid ay sila sapagkat lagi silang magkasama pagtanghali. At kung matatapos na ang lalaki sa mga gawain, tumatambay ito sa kanyang lamesa na kinaiirita ni Aidan. Ngunit wala namang magawa sapagkat gwardyado ni Juliana na kinapasalamat ni Kathleen na hindi tipo ng babaeng namemersonal. Sadyang nagtatrabaho lamang. Oo nga't nararamdaman niya ang ilang at pag-irap nito sa kanya, ngunit hanggang doon lang yun. Kahit pag may kailangan siyang sadyain sa dalaga, maayos itong nakikipag-usap. Isang bagay na nagtatanim ng alinlangan sa isipan ni Kathleen. Mukhang hindi ito yung tipo ng mga bratinelang nababasa o napapanood niya. Baka talagang malalim lang ang pagmamahal nito kay Aidan na piniling maging profesional. Samantalay si Aidan, tuwing napapasulyap ang dalaga sa gawin nito, sinisigurado ng lalaki na mahuhuli ni Kathleen nagpupukol ito ng masamang tingin sa kanya saglit. Bagay na lagi nilang napagtatalunan ng lalaki tuwing nagkakausap sila o nagkikita pag may libreng oras. Aaminin niyang masigasig si Francis. Naging natural ang simpleng pag-alalay sa kanyang siko kapag kinakailangan. Ang simpleng paghawak sa kamay ni Kathleen paminsan. Walang sinasabi si Francis kung nanliligaw na ba ito, ngunit halata naman sa kilos at sa gawin ng lalaki. May buti ka pala sa inyo, bakit narito ka? Tanong ni Francis sa kanya minsan nang hayaan siya nitong magkwento tungkol sa kanyang buhay bago siya mapadpad sa pabrika. Kasalukuyan silang nagpapababa ng kinain ng tanghaliang iyon. Kontentong nakaupo sa isa sa mga upuang nasa gilid ng kantin. Saglit lumikot ang mata ng dalaga na agad na pagkuro ni Francis kung bakit. Oo nga pala, para sadyain si Sir Aidan, tapos niyaya kitang mag-apply dito. Sagot nito sa sariling tanong. Mahal mo pa ba siya? Tanong ni Francis na kinalunok ni Kathleen.
Ang totoo, wala pa akong minahal ng labis bukod sa kanya. Mahinang sagot ni Kathleen na kinabuntong hininga naman ng lalaki. Huli na para bawiin pa. Ayaw naman niya kasing magsinungaling. Ang totoo, alanganin ang posisyon ni Francis. Hindi niya madiretso itong hindi niya kayang ibalik ang pagtingin ng lalaki sapagkat nakatali pa nga siya kay Aidan. Na mahal niya ang lalaki. At sila. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, alam ni Kathleen na hahanap-hanapin niya ang atensyon ni Francis kapag ito ay lumayo. Nasanay na kasi siya. Pagiging makasarili ba iyon? Oo. Marahil, maigi na lamang hindi nangungulit ang lalaki kung anong lagay nito sa kanyang puso. Kung may pag-asa ba. Kung ano na. Oo nga pala, ito oh. Abot ni Kathleen ang panyo nito. Ilang linggo na rin nang maalala niya ang bigay nitong panyo sa kanya nung unang araw na sila ay magkita. Alanganing inabot ni Francis ang panyo. Marahil nawala na sa isip nito. Binabalik ko sa'yo. Sabi kasi ng mga matatanda, kapag binigyan ka ng panyo ng isang tao, lalo na ng isang lalaki, paluluhain ka lang. Kaya, eto, puputulin ko ang sumpa. Kunway biro niya rito. Ngunit hindi ngumiti si Francis. Sa halip, inangunot lamang ang noo. Baka nga mabaliktad eh. Parang ako ang nasa balag ng alanganin sa'yo. Anito, nakinataka naman ni Kathleen. Ngunit hindi na sinundan pa ni Francis yon. Binulsa nito ang panyo at tumingin sa ibang direksyon. Namayani saglit ang katahimikan. Walang nagsalita ng matagal. Kapwa inalipin ng kung ano-anong mga isipin. Sabi mo, mas gusto mong sa inyo manatili. Bakit naman? Ang ganda kaya dito sa Maynila. Andito ang lahat ng oportunidad. Tila may laman na sabi ng lalaki, maya-maya. Sabay linga kay Aidan na sa kanila naman nakatingin, ngunit nang lumapit ang nobya nito ay mabilis nagpawi ng mata. Hindi malaman ni Kathleen kung saan galing ang nahihimigan niyang mali siya sa mga salitang binitawan nito, ngunit pinili niyang sagutin yon. Mas maganda sa probinsya para sa akin. Sariwa ang hangin doon. Hindi kailangan bilhin lahat lalo na kung iyong mga pira-pirasong sili, kalamansi, maraming nagtatanim. Iba pati yung lasa ng mga manok dito kaysa sa probinsya. Ewan ko ba? Iba rin talaga yung native na manok. Tapos, ang mamahal pa ng mga gulay. Ewan ko ba? Iba pa rin talaga sa probinsya. Tsaka ang gusto ko lang naman talaga yung payak na pamumuhay. Mahaba niyang turan sa lalaki. Sinusubukan pagaanin ang kung anong ilang na saglit lumukob sa kanilang dalawa. Ayaw mo bang tumira sa mansyon? Magkaroon ng sasakyan? Masarap kaya yung nakakaangat. Sabi pa ni Francis na sa kanyang mga kamay naman natuon ang mga mata. Wala namang masama na mag-ari ng ilang bagay na nagsusumigaw ng karanyaan. Pero kasi kung ako talaga ang tatanungin, gusto ko yung simple lang, yung tahimik. Alam mo ba sa amin, napakatahimik. Sagot naman ni Kathleen. Nang hindi sumagot si Francis, nagpatuloy ang dalaga. Alam mo yung mga ganun, di ba? Ang ibig ko sabihin, yung ganung pakiramdam. Sa probinsya ka din di ba lumaki? Saan nga palang probinsya mo? Balik tanong niya sa lalaking mandi na lito. Probinsya? Tanong nito na kinalunok ng lihim ni Kathleen. Muntik na siyang magsabing oo na sinabi ni Aidan sa kanya na lumaki raw ito sa probinsya. Ngunit kung masasabi niya yon, napagkahalata ang nag-uusap sila ni Aidan pa. Kaya nagpalusot na lang ang dalakang nabanggit minsan ng isa nilang katrabaho na napag-usapan nila ang lalaki. Tumango-tango si Francis, may kislap na dumaan sa mata nito ngunit agad ring nawala. Na tila ba may kung anong naalala na hindi maiwasang matawa ng lihim. Batangas. Tipid nitong sagot. Tila ba nais nang tapusin ang usapan, tumayo ito sa pagkakaupo. Inalalayan siyang tumayo rin dahil magbebel na raw.
1 buwan at 2 linggo ang matuling lumipas. Isang araw, hindi na niya nakita si Juliana na pumasok ng opisina. Ngunit tuwing out nila, nakikita niyang sinusundo nito ang nobyo pa uwi. Nalaman niya kay Aidan na tapos na raw ang parusa ng ama nito sa babae. Binalik na ang allowance at hindi na kailangan pang magtrabaho. Nagkaroon tuloy ng tahimik ngunit halatang tensyon sa opisina. Nakakalapit na sa kanya si Aidan ngunit ingat pa rin ito. Simpleng usap lang, simpleng sita kay Francis kapag tumatambay sa lamesa ng dalaga. Tulad ng isang beses. Wala ka bang ibang lugar na matatambayan? Nakakaistorbo ka sa nagtatrabaho. Sita ni Aidan minsan kay Francis na nagpabasa ng magazine habang nagpapatay ng oras. 10 minuto na lang kasi, malapit na silang mag-out. Sanay naman si Kathleen, Sir Aidan, tsaka nakagawa naman niya yung trabaho niya. Tahimik naman ako. Tila nakakalokong sagot naman ni Francis na kinasalubong ng kilay ni Aidan. Napabuntong hininga si Kathleen. May otoridad ang boses ni Aidan at alam niyang nakuha ang atensyon ng mga kasamahan nila sa loob ng opisina. Kaya masuyong hiniling na lang ng dalaga na kung maaari itong maghintay na lang sa baba, na sinunod naman ni Francis. Nang sumapit ang takdang oras, akmang sasabay na si Aidan kay Kathleen sa paglalakad, ngunit lumitaw sa tabi ng dalaga si Francis. Hatid na kita. Snack muna tayo. Salubong ng lalaki sa dalaga na kinalukot ng mukha ni Aidan. Bah, effort ka rin talaga no? Manghihiram ka na naman ng motor para maihatid mo si Kathleen. May pang-uuyam na wika ni Aidan sa napangiting si Francis. Opo, sir. Desidido akong mapasugot si Ma'am Kathleen. Bihira na lang kasi yung mga ganitong babae. Saad nito sa umingos lang na si Aidan. Nagtapon ng nananaway na tingin si Kathleen kay Aidan bago nagmamadaling naglakad palayo. Humabol si Francis. Sa parking lot, nakita ni Kathleen na naroon ang pulang kotse ni Juliana, ngunit wala ang babae. Si Aidan ang nagdrive. Ilang malalakas na pagbusina ang ginawa nito nang maraanan sila Kathleen na nagkakabit ng helmet. Naigtad pa ang dalaga. Nang lingunin niya si Francis na nakasakay naman sa motor, tila nakakalokong sumaludo pa ito sa kotseng papalayo. Pumapatol rin ang lalaki. Hindi malaman ni Kathleen kung maiinis o maiiling at hindi niya alam kung kanino siya dapat mainis. Sino sa dalawa? Hindi ka ba nagkagusto kay Juliana? Tanong ni Kathleen kay Francis habang kumakain sila, nagmemeryenda sa isang burger stand na kinatawa ng lalaki. Anong nakakatawa? Nakakunot na tura ng dalaga sa nailing na si Francis. Hindi ko siya type. Pero minsan nung unang kita namin, sinundan niya ako maghapon. Kaso ako yung tipo ng lalaking kapag gusto ko, gusto ko. Pag di ko naman gusto, tinatapat ko kaagad. Kwento ng lalaki na kunway kinairap ng dalaga. Hindi naman siya nagtaka sapagkat tuwing napagmamasdan niya ito sa working place o station nito, hindi lang iilang babae ang nababali ang leeg tuwing daraan ito. Sadyang malakas ang dating ni Francis. Hambog, mahinang asar niya sa lalong natawang lalaki. Si Juliana yung tipo ng babaeng grabe magmahal ngunit mabilis rin mawala ang pagtangi sa isang tao. Mabilis mawala ng gana o interes base sa pag-oobserba namin. Alam namin dahil hindi lang naman si Aidan ang kinalokohan niyan at galante ang babaeng yan. Nagbibigay ng kotse. Ang sabi ng nanay Grace noon, dito talaga yung tinatapon sa pabrika ng kanyang ama kapag nababadshot sa ginagawa niya. Kapag malamig na siya sa tatay niya, balik siya ulit sa social life niya. Tapos muling masasangkot na naman sa kalokohan. Sa bagay, bata pa kasi. Basta nasanay na kaming dito yung nagko-community service. Natatawa pa rin paliwanag ni Francis sa tumangong dalaga. Ngunit nagtaka sa sinabi ni Francis ukol sa kotse. Anong nagbibigay ng kotse? Litong wika niya. Yung pula, yung gamit ng ex mo. Sa kanya na yun. Galante, 'di ba? Alam mo, hindi lang si Aidan ang binigyan niya ng kotse na hindi alam ng daddy niya. Paliwanag ni Francis.
Ibig mo sabihin hindi lang si Aidan ang naging nobyo niya na pinasok niya rito? Tanong ng nakuryosong dalaga. Napakibit si Francis. Naku, magmumukha akong tsismoso nito pero dahil interesado ka. Sige. May isa pa siyang kinalokohan nun. Ang nangyari, napuno yung tatay niya. Pinadala na naman siya sa States para malayo dun sa lalaki. Kasi nalaman na pinipirahan lang siya nun. Yung tatay niya kasi, pinapa-background check ang mga nagiging nobyo ni Juliana kapag hindi kilala sa lipunang ginagalawan nila. Kaya malamang si Aidan kinikilala na rin ng ama niya. Sana lang pumasa siya. Paliwanag ni Francis na kinabuntong hininga ni Kathleen. Paano'y alam ng dalaga na kung totoo man iyon, malamang matitrace ang working history ni Aidan na nakadispalko ito ng pera. Alam ko mahal mo pa siya pero hanggat hindi ka pa kinakasal, Kathleen, di ako mapapagod sa'yo. Ani Francis na inusog sa kanya ang baso ng malamig na inumin. May munting tinig sa sulok ng kanyang isip na aminin niyang may puwang na si Francis sa kanyang puso. Ngunit iba kung ikukumpara sa antas ng pagmamahal niya kay Aidan. Magulo, alam niya. Ngunit anong magagawa? Iba kasi talaga si Aidan. Mas kilala niya to. Isa pa, 3 taon na sila. Natural lang naman sa tao na piliin yung nakasanayan na. Idagdag pang mahal na mahal niya to. Minsan, ang hirap lang talagang ipaliwanag ng damdamin. May plano ka ba sa Sunday? Tanong ni Francis maya-maya. Pagkamat napunta na ito sa tinutuluyan niyang apartment 2 beses, bihira lang maabutan nila Dina si Francis. Lagi kasing nakabook ang 3 at nung nakaraan, magkakasama sa Hong Kong dahil inescortan ang isang mahilig na mayor. Bakasyon grande. Naiintindihan niya lalo si Danny, kaya hindi ito makauwi sa kanilang probinsya. Mas madalas pa ito sa trabaho kaysa sa bahay. Ngayong linggo, hindi ko alam eh. Ang totoo, gusto ko lang talaga magpahinga, matulog maghapon. Parang hinapo ako nung nakaraan, ang daming paperworks. Sagot ni Kathleen sa tumangong si Francis. Kung ganun, sige. Susunod na linggo na lang kita yayayaing lumabas. Anito naman na kinatango niya. Nang hinatid siya ni Francis sa arko at takmang ibibigay na nito ang helmet sa lalaki, saglit na patitig ang dalaga sa mukha ni Francis. May kung anong humaplo sa kanyang puso na hindi niya mawari. Tila parehas ng damdaming nararamdaman, kinuha ni Francis ang kanyang kamay. Hinalikan ang kanyang kamao at pulsuhan. Kumabog ang kanyang dibdib. Isang bagay na bago sa pagitan nila. Hindi niya mawari kung bakit hindi niya matagpuan ng sariling higitin ang palad na hawak ng lalaki. Saglit nilang ninamnam ang tila nakakaengkantong sandali. Naroon pa rin, hindi nawawala ang init na tila tumatawid sa kanilang mga balat tuwing hahawakan siya nito, na lubos niyang kinakalito. Posible ba ang ganon? Na mahal niya ang nobyo ngunit unti-unti naman siyang nahuhulog sa lalaking ito. Ang plano ni Kathleen na manatili lang sa bahay ay hindi nangyari. Paano'y Miyerkules hanggang Sabado hindi pumasok si Aidan. Halata sa kanya ang pag-aalala. Hindi rin tumawag ang lalaki sa kanya sa ilang araw na nagdaan. Ni hindi dumalaw. Ang usapan pa naman nila sa isang linggo, 3 beses o kahit 2 beses itong dadalaw sa kanyang tinutuluyan. Maaga pa lang ay umalis na ang dalaga sa tinutuluyan. Hawak ang address nito. Hinanap niya ang boarding house ni Aidan. Kinakabahan siya. Baka kung napano na ito. Sa isang semi-village, siya dinala ng address. Isang block ang kanyang nilagpasan. Ang sabi ng guard, makikita niya agad ang boarding house roon. Ang sabi pa ng guard, hindi siya mahihirapang hanapin sapagkat may malaking sari-sari store iyon. At nang masumpungan, agad siyang nagtanong. Si Aidan. Oo, dito siya tumutuloy. Pasok ka. Alam ko na sa loob siya ng kwarto. Bukas ang TV niya eh. Rinig ko. Anang landlady na siyang tumatao naman sa tindahan.
Tinawag nito ang isang kasambahay. Ito ang nagbukas ng gate. Sinabing pangalawang pinto ang kanyang katoken. Nang matagpuan ang pinto at kumatok, walang pagtalima. Kahit rinig niya ang tibing bukas. Saglit lumingali nga si Kathleen sa paligid. Boarding house ngunit may ilang pintong eksklusibo sa isahang tao lang. Marahil mas mahal yun. Sa itaas na palapag kasi, nakikita niyang nakabukas ang 2 pinto at may double deck siyang nakikita. Ilang kalalakihan na naroroon ang nakikita niya rin, nagche-chess. Ang iba naman nagpaparaha. Muli siyang kumatok. At muli, hindi siya pinagbuksan. Pinili pa rin ni Kathleen na hindi tawagin ang nobyo. Sa pangatlong pagsubok, nilakasan na ni Kathleen ang paglapat ng kamao sa pinto. Ilang kalalakihan na rin ang napapatingin sa kanya. May isang kumindat pa nga sa dalaga. Patay mali siyang tinuon niya sa sahig ang paningin. Ilang kalansing ng bote ang kanyang narinig ng tila tinabi o inusog. Napakunot noo ang dalaga. Saglit pa, humina ang TV at bumukas na ang pinto sa wakas. Isang Aida na pupungas-pungas ang nasumpungan nang magtaas siya ng paningin. Tila saglit pa siyang kinilala ni Aidan, baka sa muka ang pagtataka sapagkat hindi inaasahan na makikita siya nito sa pintuan ng nobyo. Bakit hindi ka na nagre-report sa opisina? Ilang araw na. May sakit ka ba? Bakit hindi ka tumatawag sa akin? Sunod-sunod na tanong ng dalaga sa lalaking tumalikod lamang. Iniwanan siyang nakatayo sa pinto. Otomatikong pumasok si Kathleen sa mabilis na pagsuyod sa loob ng may kaluwagang kwarto. Tama ang hinala niya. Isang kama lamang ang naroroon. May sariling CR, may munting kusina. At sa sahig na tiles, hindi niya mabilang kung ilang bote ng beer ang nakatumba sa sahig. Tuloy-tuloy sa kama si Aidan. Inabot ang baso ng tubig sa lamisitang katabi. Lumagok. Natapon pa ang ilang patak ng tubig sa gilid ng bibig. Napabuntong hininga si Kathleen na matitigan ng nobyo. Tila ilang araw na itong hindi nag-aahit. Nanlalalim pa ang ibabang bahagi ng mga mata. Tandaan na hindi pagtulog ng maayos. Pantalon at polong puti ang suot nito. Halatang hindi hinubad ng huling labas. Nakasuot pa nga ng puting medyas na nanlilimahid na. Di na ako papasok. Ani Aidan na kinakunot ni Kathleen. Sa halip na tanungin muli, nilapag niya sa isang silyang napapatungan ng maruruming damit ang bag na dala. Nag-umpisang magsinop ng nakakalat na bote. Kumain ka na ba? Tanong ng dalaga na saglit na patingin sa lababong maraming pinggan at basong nakatambak. Mga gamit na. Pwede bang dalin mo na lang yung resignation ko? Anito pa na kinalingon ni Kathleen sa nobyo. Tinuro nito ang isang sobrang puti sa ibabaw ng maliit na tokador. Bakit naman agad-agad? Akala ko ba kailangan mo magpalapad ng papel sa tatay ni Juliana? Bakit? Nagkaproblema ba kayo? Mababang tonong tanong ni Kathleen na tinungo ang tokador. Ilang makukulay na piraso ng casino chips ang namataan niyang natatakpan ng sobre nang angatin niya iyon. Litong napatingin siya sa nobyong tila walang emosyong nababanaag sa muka. Magsasalita sana si Kathleen, ngunit biglang napaangil ang lalaki ng mahina. Napasapo sa mga buhok na lalong humaba, sumabunot ang mga daliri roon. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Nung pinuntahan ko sa bahay nila, sabi ng mga katulong nag-ibang bansa daw. Tila nahihirapang wika ni Aidan. Napaisip si Kathleen. Kung ganon, wala na silang problema ni Aidan pala. Malinaw na tapos na sila ni Juliana at wala nang balak singilin ang babae sa napahiram na pera kay Aidan. At magandang balita yon. Umaliwalas ang mukha ng dalaga. Natutuwa ka pa? Asik nito sa kanya. Saglit na tulala si Kathleen, ngunit agad rin namang nabawi ang wisyo. Pwede ka namang magsimula ulit. Tayo. Ani Kathleen na tila nalilito sa inaasal ni Aidan. Hindi mo naiintindihan. Busit nitong sabi. Naiintindihan ko.
sagot naman ni Kathleen. Pagak na tumawa ang lalaki. Pinagmasdan siya ng nakakaloko. Palibhasa wala kang pangarap. Kontento ka na sa ganyan. Na hindi umangat, hindi umasenso. Anong gusto mong mangyari sa buhay natin? Sa akin, tumulad sa papang mong nakuba nakakatanim ng kamote. Anito, nakinakuyom ng mga kamao ni Kathleen. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ganyan magsalita? Hindi maiwasang mairita ng dalaga sapagkat nadamay ang kanyang ama na wala namang masamang tinapay sa relasyon nila. Alam ko, hindi ako gusto ng papang mo. Napipilitan lang naman silang tanggapin ako eh. Kasi mahal na mahal mo ko. Tila pasarkastikong wika pa nito sa dalagang tila tinulo sa kinatatayuan. Alam ko naman eh, hindi rin ako gusto ng tatay ni Juliana. Bakit ayaw sa akin ng mga tatay, no? Bakit yung tatay ko na wala rin ng ganun-ganun lang? Tangina lang. Naiiling pa nitong bulong sa sarili na hindi nakaligtas sa pandinig ni Kathleen. Tila kinuyumos ang puso ng dalaga nang humagulgol na ang lalaki. Namalaya na lang ni Kathleen na inaalo na niya ito. Mahigpit niyang niyakap ang nobyo. Pinaparamdam na hindi ito nag-iisa. Kay Nanay Grace niya ibinigay ang sobre na naglalaman ng resignation letter ni Aidan, kinalunisan. 1 oras bago mag-lunch break, pinatawag ni Inay Grace si Kathleen sa opisina nito. Inaasahan niyang ang may edad na babae ang magbubukas ngunit si Francis ang nasumpungan niya sa kabilang panig ng pinto. Bakit daw? Tanong niya sa lalaking napakibit balikat. Pinapasok siya nito, pinaupo sa isang silyang bakante. Terminate na siya nung nakaraan pa. Ahul siya eh. Walang update sa ilang araw na dumaan. Hold ang sahod niya. Ani Francis na kinakunot noon ni Kathleen. Iyon pa naman ang inaasahan ni Aidan, ang bilin sa kanya nang inutusan siyang ipasa ang resignation letter nito. Na siya na raw ang mag-receive. Bibigyan na lang siya ng authorization letter kung kinakailangan. Ngunit naiintindihan na rin naman ni Kathleen. Mali naman talaga si Aidan. Bakit ito nag-awol? Pwede namang magpaalam na maayos. Hindi naman siya mapipilit ng kumpanya kung ayaw na niyang pumasok. Iniintindihan ko. Ani Kathleen na saglit hinanap si Inay Grace. Sinabi ni Francis na may inaasikaso raw sa baba. Tumayo sa pagkakaupo si Francis at may kinuha sa isang drawer. Unti-unti, inaalipin ng isipin ang dalaga para sa lalaking ito. Hindi basta-basta gawain ng maintenance ng makina ang ilang bagay na ginagampanan nito. Ngunit saglit niyang naisip si Nanay Grace. Hindi ba't magkamag-anakan raw ang dalawa? Kaya siguro... Sasabihin ko na lang kay Aidan mamaya pag uwi ko. Wala sa sariling nasabi ni Kathleen na agad kinalingon ni Francis at nangunot noo. Saka lang napagtanto ni Kathleen ang sinabi. Tila gustong tampalin ng dalaga ang bibig. Naloko na. Nadula siya. Bakit? Hindi mo alam? Tanong ni Francis naman na kinamaang ng dalaga. Tila napapantastikong humalukip-kip ang lalaki. Tinitigan siya sa mukha bago nagsalita. Kathleen, sugarol si Aidan. Yung nadispalko niyang pera, napatalo niya yon sa sugal. Diligtas lang siya ni Juliana sa pagkakakulong noon. Ani Francis na kinalunok ni Kathleen ang laway. Alam niyang nakadispalko ngunit hindi niya alam na nagsusugal si Aidan na dahil sa pagsusugal kaya ito nakagamit ng perang hindi kanya. Saglit gumuhit sa isip niya ang ilang casino chips na nakita sa tokador nito. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang nasabing anuman. Napipilan. Di kung ganun hindi mo rin siguro to alam. Naiwan ni Juliana yung ATM niya kay Francis. Biglaan kasi siyang tinapon ng ama sa States. At ang nobyo mo, sinimot ang laman ng ATM niya at pinatalo sa kasino. Kasama yung kotseng iniwan ni Juliana. Baka hindi mo rin alam. Nakakulong na siya ngayon. Pinakulong siya ng ama ni Juliana. At ngayon, wala nang ibang tutulong sa kanya.
Naiiling natura ni Francis na kinaputla ng mukha ni Kathleen. Oo, alam kong kayo pa. Hindi naman kayang ikatuwayan ang kilos mo tuwing nandyan siya eh. Kaya hindi mo ako tuwirang masagot, diba? Kaya rin hindi ako nangungulit. Nangihinayang lang ako sa'yo. Nagmamahal ka ng lalaking ganyan. Sayang lang. Mahinang wika ni Francis na kinalabo ng paningin ni Kathleen. Tuluyan siyang napaiyak. Maagang nag-out sa opisina si Kathleen. Pinayagan siya ni Francis. Si Francis pa nga ang nagsabi kung saan presinto ito nakakulong nang dinampot ng Lunes ng umagang iyon. Tumaon muna si Kathleen sa bahay upang kumuha ng pera kung sakali. Naubutan niya si Dina nakakarating pa lang. Umiyak siya sa balikat nito saglit habang pinapaliwanag sa kaibigan ang lahat ng nangyari. Tiimbagang lang si Dina, hindi nagawang magsalita. Alam ni Dina na hindi kailangan ni Kathleen ng kung ano-anong pangahamak at pagpapayo sa oras na ito. Ang kailangan lang ni Kathleen, makakaramay. Nagboluntaryo ang dalagang sumama kay Kathleen sa presinto, ngunit sumaglit muna ito sa tindahan nang umakyat si Kathleen sa taas upang kumuha ng pera. May tinawagan ang babae. Hindi kumilos si Aidan sa pagkakaupo sa loob ng selda. Kahit nakailang tawag na si Kathleen, tila hindi siya naririnig. Puno ng pasa ang katawan nito. May ilang banga sa pisngi. Tila sumisikip ang paghinga ni Kathleen sa ayos ng nobyo, lalo nang marinig na kaya raw nabugbog, sinagot-sagot raw ang siga sa loob ng selda. Nagpatawag na ako ng abogado. Kahit may inis sa tinig, hindi matanggihan ni Dina na tulungan ang kaibigan. Maigi na lamang may customer siyang abogado na willing hawakan ang kaso ni Aidan. Kung hindi lang talaga para kay Kathleen, hindi niya to gagawin. Ilang sandali lamang, humahangos na sa presinto ang lalaking kasintanda ata ng papang ni Kathleen. Malaki ang tiyan at kung makatingin sa kanilang dalawa, para silang hinuhubaran. Ngunit nang kausap na ang abogado ng kabilang panig, ay tila sinapian na ng profesionalismo. Napabukas ng sigarilyo si Danny sa sinabi ng abogado nang nasa labas na sila ng presinto. Kahit na narinig na nila ang napag-usapan ng dalawa, inulit pa rin ito sa dalawang dalaga ang lahat upang malinaw. Lalagpas sa 600,000 ang suma ng nagalaw na pera ni Aidan. Kasama na roon ang kotseng naiwan ni Juliana at ang 50,000 na pinahiram pa nito sa lalaki noon. Galit na galit ang ama ni Juliana, ngunit kung magagawang ibalik raw ang pera, maaring makalabas ang lalaki at iuurong ang demanda. Tila nais panawan ng ulirat ni Kathleen. Saang kamay ng Diyos niya iyon kukunin? Alam niya, hindi kayang maglabas ng ganoong pera ng kanyang mga magulang. Unless, ipapasara ng Kuya Chico niya ang munti nilang groserya. Maari pa. Ngunit alam niyang imposible iyong mangyari. Noon pa'y hindi na gusto ng kanyang Kuya Chico si Aidan. Lalo pa siguro ngayon na ganito ang kasong kinakaharap nito. Nakarating na sila sa bahay ngunit lutang pa rin ang dalaga. Naiwan ito sa hapag. Natulala roon. Sinamahan naman ni Dina o Danny ang abogado sa sasakyan nito. Sila Sharon naman ay wala. May booking sila, 2 araw rin. Tila nauupos na napasabunot sa buhok si Kathleen. Ngayon siya kailangan ng lalaki at walang ibang tutulong sa kanyang nobyo. Siya lang. Matapos ang matagal na pag-iisip, walang solusyong mahagip ang dalaga. Wala sa sariling tumayo siya sa pagkakaupo sa hapag at tumungo sa banyo. Naghilamos ng muka. Tulalang napatitig sa salamin. Kumalat ang eyeliner niya sa muka, kaya umubot siya ng tissue. Pinahiran ang mga talukap na kumalat rin ng eyeshadow. Nang tinapon niya ang nagamit na tissue sa basurahan, tila tuksong nakita niya ang nilukot na calling card ng handler nila Dina. Halos 2 linggo na rin ang nakakaraan mula noon. Hindi pa pala iyon na itatapon. Nanginginig ang mga daliring inabot niya mula sa plastik na basurahan ang munting tarheta.
Naalala niya ang mamang na pinakilala sa kanya ng mga ito. Kung magigipit raw siya. Saglit na payuko si Kathleen. Kung sakali, kakayanin kaya ang hihingiin niyang presyo. Sana nga. Sana nga. Mahinang bulong ng dalaga sa sarili. Mabilis na lumabas ng bahay ang dalaga. Tumawag sa telepono.